Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Happy New Year po! It's 2024 at tayo po ay nasa unang linggo na po ng panibagong taon na ito. Ako po ang nagnais na mangaral po sa atin sa umaga pong ito upang maibigay po sa inyo or at least ma-drive po sa atin kung ano po ang magiging pinakatema po ng ating panibagong taon na ito. At kung kayo po'y handa na sa ating mensahe po ngayong umaga, would you please say Amen? Amen. Salamat po sa Panginoon. Inanyayahan ko po kayo na samahan po ako sa pagtayo at ating pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa napaka-pamilyar po na aklat ni San Pablo. Buksan po natin sa unang Korinto, kabanata pong 15, yung mga huling talata po. Talata pong 57 at saka po 58. 1 Corinthians chapter 15 verses 57 to 58. Kung inyo pong nakita na, say Amen. Amen. Ito po ang sabi sa verse 57. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa inyo po mga Biblia o sa katabi po ninyo o maging dito po sa ating screen ay samahan niyo po ako sa pagbasa po. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 and 58. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ito po ang ating teksto ngayong pong umagang ito sa una pong pangangaral ng salita ng Diyos sa panibagong taon na ito sa unang linggo ng Enero. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon, manalangin po tayo. Aming Panginoon Diyos, sa pasimula po ng panibagong taon na ito, sa unang linggo ng panibagong buwan na ito, kami lumalapit Panginoon sa inyo. Ama, humihingi po kami ng inyong gabay, humihingi po kami ng inyong tulong. Hindi po namin alam ang mga mangyayari sa mga darating na panahon, sa mga darating na buwan, pero kami po ay nagtitiwala na kayo, Panginoon, ang may hawak po ng aming mga kinabukasan. Ama, sa umaga pong ito, sa pasimula ng pangangaral po ng inyong salita, tulungan niyo po ang inyong lingkod, bigyan niyo po ako ng pangunguna at saka po ng pagpupuno ng inyong banal na espiritu. At hayaan niyo po ang inyong salita ngayong umaga, Panginoon, ay magsilbi pong inspirasyon, magsilbing hamon, paalala, pagsaway, Panginoon, sa amin na mga anak po ninyo. Father, we commit to you everything. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Marami pong salamat. Makakaupo na po kayo. Salamat po sa inyo pong pagtayo. Ang ating pong tema at siya rin pong pamagat ng ating unang pag-aaral po sa panibagong taon na ito ay ninais ko po na piliin yung magbibigay sa atin ng hamon, magbibigay sa atin po ng parabang motivation para po magpatuloy sa buhay Kristiyano na ito, lalo na po sa buhay paglilingkod natin bilang mga anak ng Panginoon. Ang ating pong pamagat at siya ring tema natin sa panibagong taon na ito, accomplish more in 2024. Amen. Yan po ang ating tema sa panibagong taon na ito, naghahamon sa atin at nag-iimbita sa atin na mas dagdagan pa natin, na mas higitan pa natin, at mas may magawa pa tayo para sa Panginoon ngayong panibagong taon. Accomplish more in 2024. Now, Apostle Paul, who wrote this last chapter of his first letter or epistle to the Corinthian church or Corinthian Christians, is to strengthen their faith na gamit-gamit po yung mga teachings and truths about the resurrection. In fact, kung babasahin nyo nga po yung halos ilan sa mga huling kabanata po ng sulat niyang ito, ay ipinagtatanggol ni Apostol Pablo yung resurrection. Now, the gospel that we preach to you has power. Amen. Kaakibat po ng katotohanan ng resurrection ay yung katotohanan si Kristo ay namatay.
At bakit po siya namatay? Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At yun po yung ebanghelyo na si Jesus ay namatay, siya'y nalibing, at pagkatapos ng ilang araw, 3 araw, ay muli po siyang nabuhay. Katibayan na ang kanyang pagliligtas ay tunay at totoo. So yung gospel po na nakapaloob dito sa kwento na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay may kapangyarihan upang iligtas ang sinuman. It can save you. It can change you. And it will motivate you to serve God more this 2024. May I say to you, mga kapatid, sino po ba sa atin ang karapat-dapat na iligtas sa atin ng Panginoon? Meron hubang maglalakas loob na magsasabing siya ay dapat lang or tama lang na iniligtas ng Panginoon? Meron po ba dito sa atin ang sadyang pasok sa standards po ng langit? Knowing we're not saved by our own good works, knowing we do not deserve the love of God, we do not deserve the grace of God and the blessings of God, knowing now the fact that without God we would still be lost in our sins, then Apostle Paul in the Bible says in verse 57, let us thank Him for this victory. Ang sabi niya, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Pasalamatan daw po natin siya. And then he went on to say in verse 58, let us serve God accordingly. Let us thank Him for the victory and let us serve Him accordingly. Let me say this, mga kapatid. Church attendance did not save you. Prayer cannot save you. Yung pong bringing your Bible cannot serve you. Serving God, in fact, cannot serve you. Jesus alone can save you. The gospel you believe is the gospel that save you. And now that you're saved, you ought to come and attend church. Ngayon tumanggap ka na sa Panginoon. Tama lang na magdala tayo ng Bible. Tama lang na tayo'y manalangin. We ought to serve God more this 2024. Kaya hindi ho pwede yung ugali ng iba, ay bakit dyan sa church nyo, Kristiyano lang ako, pinapa-attend ako, pinipilit ako. Alam mo kung talagang Kristiyano na po tayo, wala na po dapat nag-oobliga sa atin. Ang tunay na natural, hindi mo kailangang pilitin. Amen? So the first ever Sunday message that I wanted to share this morning is how to serve God more this 2024. Accomplish more this 2024. Now listen, the purpose of this message is to remind those na ang tingin sa sarili nila, ligtas sila and they need to continue serving God. This message, ang purpose nito is to rebuke those who say and claim that they are Christians, subalit they are not serving God. Opo, they are not doing anything for the Lord. No involvement sa ministry. Kapatid, kung ikaw ito, na ang claim mo Kristiyano ka, kaya lagi kang nasa simbahan, pero wala ka talagang bahagi sa gawain ng simbahan, sana kausapin tayo ng Panginoon. Sinasabi nila, I'm a Christian, but they don't attend church faithfully, they don't share the gospel to anybody, they don't give their tithes, they don't pray, they don't attend prayer meeting, and yet they claim Kristiyano sila. Ang sabi ng verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, hindi makikilos, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. A genuine child of God would always desire to serve and please the God who loves and saved him. When someone is truly a Christian, his happiness is full when his life is being used by God. Walang saya ang Kristiyano na hindi ginagamit ng Panginoon ang buhay niya. Walang saya ang mananampalataya na sinasabi niya lang, Kristiyano ako, pero hindi nagagamit ng Panginoon ang kanyang talento. Hindi ho masaya ang buhay ng isang tao na ang claim ay Kristiyano, subalit nabubuhay ng malayo at hindi ginagawa ang kalooban ng Panginoon.
A true child of God will prioritize his personal comfort or will never prioritize his personal comfort before he even decides to follow God. He will always be determined to obey God's will, no matter what hardships, no matter what problems, no matter what persecutions come. He will accomplish more for God. Gusto ko po ibigay sa inyo ang 3 bagay at pagkatapos po nito, mananalangin po tayo ngayong umagang ito. Mga kapatid, 3 bagay lamang po. Ang una po ay yung idea ng heart that accomplishes more. Ano po yung katangian ng isang mananampalataya? Yung puso ng isang mananampalataya na ang desire, yun po yung idea ang iikutan natin, ito po yung desire ng Kristiyano na nais pang maglingkod kay Kristo. Pansinin po ninyo, number 1, the heart that accomplishes more. Pansinin po ninyo yung sinabi ng verse 58, mga kapatid. Therefore, my beloved brethren. Ito po yung pagsisimula ng huling talata sa unang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. Si Apostol Pablo rito ay kinakausap yung mga fellow believers niya. Not unsaved people, he's talking to Christians in this verse. Saved people of God. Mga kapatid, sabi niya rito, my beloved brethren. Alam niyo kung sino dapat ang may puso sa gawain ng Panginoon? Sila yung mga mananampalataya. Kung sino po dapat yung concern sa gawain ng ministeryo. Yung po yung ang claim, sila po ay anak na ng Diyos. Kasi po, pag napaniwala niyo po si pastor na kayo po ay anak ng Diyos, subalit hindi po kayo naglilingkod sa Panginoon, may problema si pastor. O kaya, may problema kayo kay pastor. Dahil kung tunay na ang claim mo, ikaw ay mananampalataya. Pero walang puwang sa iyo ang gawain ng Diyos. Walang puwang sa iyo ang ministeryo ng Diyos. Mga kapatid, walang kwenta na claim mo, Kristiyano ka. Kung tunay kang Kristiyano, ikaw ang dapat may puso sa ministeryo at inuuna mo palagi dapat ang kapakanan ng gawain ng Panginoon. So ang kausap niya po rito, mga mananampalataya, at pansinin po ninyo, He is not begging them to serve God. Hindi siya nanilikluhod sa kanila sa bahaging ito. Hindi po niya ipinagmamakaawa na maglingkod sila sa Panginoon. Sinabi niya po yung mga instances at yung mga examples, mga kapatid, na kung bakit tama lang na maglingkod sila sa Panginoon. Mga kapatid, he is not suggesting that serving God is just like an option. If you're truly saved, nobody has to beg you to attend church. If you're truly saved, nobody should pressure you to give. If you're truly saved, no one should plead with you to pray and read your Bible. If you are truly saved, hindi na dapat ito ipinipilit sa isang Kristiyano. Dapat ang isang Kristiyano may puso sa gawain ng Diyos. May puso sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. No one should plead with you to give. Kusang nagbibigay ang tunay na Kristiyano. No one should ask you to come to church and attend faithfully. Yun ay dapat tibok ng puso ng isang mananampalatayang nagmamahal sa Panginoon. Hindi ka dapat pinipilit magbasa ng Bible. Hindi ka dapat pinipilit na manalangin. Yan ay likas sa isang Kristiyano. Tanong ko sa iyo, kung may parang pagpipilit sa bahagi mo bilang mananampalataya at dumarating pa minsan sa na-offend ka dahil lagi kang sinasabihan, baka hindi ka pa kasi tunay na anak ng Diyos. Kaya wala kang lakas na labanan yung kasalanan, yung bisyo, at mga bagay na lagi mong pinapanood at laging kumukuha ng atensyon mo at panahon mo. Kailangan mong tanggapin si Kristo. Kailangan mo mapalaya sa mga kasalanan mo. Kailangan mong manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, you should have the heart that would want to serve God. Everyone wanted to talk about how they like to serve God. But we don't need more of Christians whose lips are for God. We want Christians whose hearts are truly for serving God. Kapatid, what do you have? Lips or the heart for God?
Ang nagagamit lang ba ng Panginoon sa iyo ay mga labi mo sa pag-awit, mga labi mo sa pagtuturo, or mga labi mo sa nais na sabihin sa atin ng Panginoon? Gusto ko pong ipaalala sa atin mga kapatid, ang puso ng isang Kristiyano, yan yung pusong taglay dapat na ang pagnanais, makapaglingkod pa siya na higit sa Panginoon. Now, what is in the heart of a Christian who wants to accomplish more for God? Ano yung dapat pusong taglay ng isang mananampalataya na gusto niya lagi ay makapaglingkod sa Panginoon? What should be our desire? To accomplish more, we need to realize we should accomplish more, letter A, for God. Kung meron akong gagawin, nais kong gawin ito para sa Panginoon. That's the main goal. That's the main aim, mga kapatid. Now, I know this is very basic, pero gusto ko pong pansinin ito. Now, meron pong magsasabi, syempre naman, pastor, lahat naman po ng ginagawa namin ay para sa Panginoon. Talaga ba, kapatid? Kung talagang para kay Lord, bakit ka natisod? Kung ginagawa mo naman ay para kay Lord, bakit ka nadapa? Bakit ka na-offend? Bakit ka tumigil? Bakit mo iniwan yung gawain? Bakit ka napagod? Bakit ka nanlamig? Bakit ka tumamlay? Akala ko ba para sa Panginoon? If our desire is to really serve and do something for God, we would not stop. We would persevere. Of course, it's hard. Of course, it's painful. Of course, it's embarrassing. But if you're sure that that is the will of God for you, then suffer for Christ's sake. Pursue, endure. Tiisin natin mga kapatid. Ang dami na pong Kristiyanong mga nasa church, pero siyasatin mo kung talagang nagsiserve sa Panginoon. Tanungin mo bakit nila ginagawa yun. Pastor, kasi po masarap sa pakiramdam pag nagpapagamit ka sa Panginoon. Kasi po wala namang talaga kaming ginagawang masyado sa bahay. Kristiyano, sana ang reason kung bakit mo ginagawa sa Diyos yung mga gawain ng Diyos ay dahil mahal ko ang Diyos. Dahil po gusto kong paglingkuran ang Panginoon. Ang realization po sa puntong ito, do I have the right motive in serving God? Hindi dahil wala akong mapag-ukulan ng panahon. Hindi dahil ayoko masayang yung panahon kung kakatambay na sa bahay, kaya sa church ako tatambay. Hindi dahil wala akong magandang nakukuha sa barkada ko at mas feeling ko yung mas masaya ako pag nasa simbahan. Sana ang ating motivation tama. In all that I do for God, I want to please Him because I love Him. I want to serve Him. Yan po dapat ang maging desire po ng pusong taglay ng nais pang maglingkod sa Panginoon. I want to accomplish more for God. Letter B, I want to accomplish more, hindi lang for God, kundi through the grace of God. May our heart's desire be to accomplish more this 2024 through the grace of God. If you want to accomplish more in sports, mga kapatid, anong gagawin mo? Kailangan mo dyan exercise. Kailangan mo dyan discipline. Sa practice, doon po sa diet mo. Kailangan mo physical strength. Sports. Kung gusto mong may mangyari sa iyong pag-aaral, sa iyong education, anong gagawin? Kailangan mo dyan intellect. No? Kailangan mo dyan smart ka. Kailangan mo dyan mag-aral ka. Doon naman sa iba, yung nakalusot genes, di ba? Yung tatay nila, yung nanay nila, mahuhusay, matatalino, pinagsama, ayun, lumabas sa kanila, genes. Hindi ho pwede na ganda lang ang ambag mo, kapatid. Kailangan pag may gusto kang ma-accomplish sa iyong pag-aaral, sa iyong karera, sa iyong kurso, kailangan mo ng talino. Kailangan mo talagang mag-aral. Pangatlo, sa music. Hindi ba kung gusto mo may ma-accomplish ng higit sa iyong pag-aaral o ginagawa sa music, ay maganda po na maintindihan po natin na kailangan mo nito husay. Diba? Hindi lang basta birit ang birit. Diba? Sobra-sobra na yan. Diba? Pag may mekes, kailangan mo dyan disiplina. Kailangan mo may boses ng pagkanta. Kaya, nakukuha niyo po yung pinupunto ko. Are you getting what I'm driving to, mga kapatid? Sa paglilingkod sa Panginoon, ang kailangan po natin, biyaya ng Diyos. Amen?
I mean, you may be smart, you may be full of intellect, you may be talented, but for us to accomplish more for God, we need the grace of God. Hindi gagamitin ng Panginoon yung meron ka. Ang gagamitin ng Diyos, yung ibinigay niya na kung papayagan niya, anumang ipinagtiwala niya sa iyo, ipagagamit niya. Pero ang higit na kailangan mo, biyaya ng Diyos. The grace of God can enable you, so hindi lang ang magagaling ang pinipili ng Panginoon. Kahit yung hindi ganun kagaling, basta willing, at may pusong laang yung bang matuto, God can enable you. God's grace can strengthen you. God's grace can enlighten you. It can help you. It can deepen you. And it can humble you. So in serving God, not only should we have the right motive, but also the right means. Kung gawain ng Panginoon, biyaya ng Panginoon. Kaya po nakakapagtaka na sa gawain ito, may magagawa lamang tayo kung gagamitin natin ang biyaya ng Diyos, ay meron pa po ng mga nagmamataas o kaya tumatayog. Yung para bang medyo yumayabang at nagkakaere. Paano po mangyayari yun? Samantala yung kaligtasan na meron tayo, biyaya ng Diyos. Yung paglilingkod na ginagawa natin sa paraan ng biyaya ng Diyos. At anumang ma-accomplish natin, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Kaya hindi ho talaga pwede na yung isang Kristiyano, o isang preacher, o isang young people, o isang sino mang nagagamit ng Panginoon, ay magiging mataas at magkakaroon po ng pagiging matayog. Ito po ay lahat sa biyaya ng Diyos. Kapag natutunan po natin na bagamat talentado ka, mahusay ka, matalino ka, magaling ka, pero may biyaya ang Diyos na yon ang magagamit natin para tayo talaga makapaglingkod sa Diyos, magiging humble ka. May na-accomplish ka? Praise the Lord. Yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Wala ka pang ganong na-accomplish, huwag kang mag-alala. Kung magpapatuloy ka sa pagpapakumbaba, isang araw itataas ka ng Diyos at i-avail mo lamang ang biyaya ng Diyos, magagamit tayo ng Diyos. Mga kapatid, to accomplish more for God. To accomplish more through the grace of God. At letter C, accomplish more for the glory of God. It should be all about God and not all about us, mga kapatid. Learn to deny. Learn to defy yourself. Kaya madalas our reason why we do things ay dahil po, pag ginawa ko to, then I could show my talents. I will be famous. We love to have the spotlight. That's the reason when people begin to show this approval or when people forget to mention appreciation, we would feel rejected and offended. Kasi ang tingin natin, mahalaga din tayo. Kapatid, iwasan na po natin yun. Ang mahalaga lang dito, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa gawain ng Diyos, ang talaga lang mahalaga, yung mga taong natututo na sa anumang ipinaglilingkod nila, na-accomplish nila, naaabot nila, o kaya ay na-fulfill nila. Mga kapatid, biyaya ng Diyos at para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. How much of what we do for God in the church is really for God's glory and not for our own glory? How is your mindset in service? I pray that we will be just like what Apostle Paul and his mindset in the ministry is. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ang sabi niya po, whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all for the glory of God. So yun po ang unang bahagi po natin, the heart to accomplish more, or the heart that accomplishes more. We serve God by the grace of God, and we serve God to glorify God. Pangalawa po, nais ko pong bigyan pansin natin, how to accomplish more. Kanina po, yun po yung desire ng isang mananampalataya. Ngayon naman po, ito po yung duties. Ito yung trabaho. Ito po yung mga dapat ginagawa ng tunay na Kristiyano. Pansinin niyo po yung sinabi ulit ng verse 58 and chapter 15 and 1 Corinthians po ang aklat. Ang sabi niya, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Amen. So parang yung degree pataas ng pataas.
Yung lalim ay palalim ng palalim, mga kapatid. Steadfast, hindi mauuga, hindi matatanggal, unmovable, at sumasagana in the work of the Lord. Yung iba ho na, di ba? Yung iba ho na mamagana dahil puro kainan sa church eh. And sabi ho ng Bible, sumasagana sa gawain ng Panginoon. Paano po gagawin ito? What are my duties para po may ma-accomplish pa ako ng higit sa Panginoon? Letter A, be busy in serving God. The only way for us to accomplish more is to get ourselves busy in the ministry. Ang tamad, walang mararating. Ang tulog ng tulog, sa gabi po yan. Hindi po. Ang tulog ng tulog, wala. Puro pangarap, puro panaginip. Mga kapatid, kung gusto nyo may marating kayo sa ministry, mga young people, workers, kung may pangarap kayo sa ministry, magsimula na kayong may gawin para sa Panginoon ngayon pa lamang. Let's get more involved. Let's get more engaged. If you're not doing anything for God, change that this year. That's the idea of the phrase, always abounding in the work of the Lord. So stop your time-consuming activities. Ang dami mong oras pero nauubos sa pahiga-higa, nauubos sa palaro-laro, nauubos dyan sa panonood mo. Mga kapatid, it will not please God, so you start getting busy with serving God. Letter B, hindi lang be busy in serving God, but be balanced in your spiritual growth. Be balanced in your spiritual growth. Don't just read your Bible, pray. Don't just pray, attend church. Yung iba nakokontento na lang pa online. Attend po tayo ng church. But don't just attend church, be involved in the ministry. Huwag kang makontento na umaga ka lang nagagamit ng Panginoon sa gawain. Bumalik ka sa hapon. Sumama ka sa mga ministry. Mag-involve po tayo sa gawain. I am afraid that there are some who are listening to the sound of my voice today who is yet to join our PCCM, yung ating pong SPM, yung ating pong soul winning ministry. Hindi nyo pa talaga naranasan yung street preaching. Kapatid, ngayon taon na ito, sumama ka. Amen! Ngayon taon na ito, hinahamon kita. Mag-special number ka doon sa PCCM area. At tignan mo kung paano mapapaaga ang tag-ulan. Hindi po. Biro lang po. Mag-enjoy po tayo sa gawain ng Panginoon. Don't just listen every Sunday. Don't just go and listen every Wednesday. Gawin mo yung sinasabi ng Panginoon. I-apply natin yung salita ng Panginoon. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. May isang buhay lamang po tayo. At anumang gagawin mo sa buhay na ito, hindi mo na pwedeng ipagamit sa Panginoon yung natapos na o yung nakalipas na. Isa lang ang buhay natin. Ipagamit na natin sa Panginoon. Kung hindi Panginoon ang gagamit sa atin sa buhay na ito, mga kapatid, sasayangin lang ito ng mundo. Gagamitin lang ito ni Satanas. Ipagamit natin yung nag-iisa nating buhay para sa Panginoon. Kabataan ka, saan mo inuubos yung panahon mo? Saan mo inuubos, nilalagay yung lakas mo? Sana nakikinabang ang Panginoon sa atin, sa buhay natin. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory now and forever. Amen. Be busy in serving God. Number 2, be balanced in your spiritual growth. Alam ko po, marami pang iba, pero letter C, be a blessing in sharing and giving. Be a blessing sa church in sharing and giving. Another area where we could develop more and accomplish more, dito po sa area ng giving. I know that you know this already, but mga kapatid, when we give to God and His ministry, we are allowing the blessings of God to flow through us and our business, in our job, in our family, in our children. Ang God's ordained way to heaven's blessing is through our sincere love in giving to God's work. How much, pakinggan niyo po ako, how much of what you promised last year na ibibigay sa Panginoon, have you really fulfilled at talaga naitapos mo at nabigay mo?
Parang hindi naman po maganda na sa personal needs mo, napakagalante mo, pero sa commitments po natin, kulang-kulang pa. Listen, God has blessed you and your family last 2023. There's no doubt about that, mga kapatid. It even shows sa mga gamit sa bahay ninyo. It even shows na may maganda at maayos kang trabaho. It shows sa personal na gamit mo sa buhay mo. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Amen? Pinagpala po tayo ng Panginoon. Sana naman, mga kapatid, i-consider po natin yung kabutihan ng Diyos. Sana naman po i-consider po natin yung katapatan ng Panginoon Diyos. Kapatid, ibigay po natin, tapusin po natin, at sana mas maging blessing po tayo sa ating pang-giving. Amen? So, the kind of heart that accomplishes more, he wants to serve God more. He wants to serve through the grace of God. And he wants to serve for the glory of God. And how to accomplish more? Be busy in serving God. Be balanced in your spiritual growth. And be a blessing in sharing and giving. Number 3, pansinin niyo po ito, there are also hindrances in accomplishing more. Kanina po, yung desire, ito dapat yung pusong taglay. Yung duties natin, ito dapat ang ginagawa natin. Itong bahagi naman ito yung distractions ng mga mananampalataya. Bakit wala akong nagagawa? Bakit ipinangako ko na nga, pinagpala na nga ako, pero hindi ko naman natapos at na-commit or ginawa para sa Panginoon? Ano ang pagkukulang ko? These are the distractions na sinasabi po ng banal na kasulatan. Letter A, selfishness. Pride. Masyadong full of self. Masyado po tayong bida-bida. Ayaw mo magbigay ng panahon kasi busy ka. Na para bang pag ganun ang ating pong reasoning, pag ganun po yung ating rational, para bang sinasabi mo na yung mga nagbibigay lang ng panahon sa gawain ay yung mga walang ginagawa. Kasi sabi mo busy ka kaya hindi ka maka-join. Sabi mo busy ka kaya hindi ka maka-involve. So yung mga nag-i-involve hindi busy. Yung mga nagbibigay ng panahon ay mga walang ginagawa. Mga kapatid, gusto ko pong itama tayo. Kaawaan sana tayo ng Panginoon. Hindi sila nagbibigay ng panahon kasi wala silang magawa. Mga kapatid, lahat po tayo pare-parehong busy. Lahat po tayo pare-parehong may ginagawa. Pero mas pinipili ng ilan na unahin ang Panginoon at unahin ang gawain. Gaano ka ka-special? Bakit ikaw hindi makapagbigay ng panahon samantalang sila halos buong panahon ay nasa gawain ng Panginoon? Yan ba ay dahil sa abala ka o may pinagkakaabalahan ka lang? Sana, pag Diyos na ang pinag-uusapan, wala nang mas lamang. Siya dapat ang pinagkakaabalahan. Amen? You don't want to get involved when it's hard. You don't want to get involved when it's hot, when it's sacrifice. Gusto mo yung hindi ka maiinitan, yung hindi ka mapapagod, at yung pasok sa time at availability mo. There are more souls na sana ay nadi-disciple na po natin had it not been sa ating mali at labis na pagtanaw ng ating sariling importansya. Kapatid, huwag mahalin ang sarili. Hindi po nakalagay sa banal na kasulatan na give yourself some love. Hindi po, ang sabi ng Bible, i-deny mo ang iyong sarili. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, the heart is deceitful above all things. Who can know it? Mga kapatid, sa banal na kasulatan, ang sarili natin pinipigilan. At hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang siya pong magturo sa atin. Kaya wala kang na-accomplish ngayon taon na ito o nung nakalipas na taon dahil masyado po tayong makasarili. Ang feeling mo, pagod ka lagi. Ang feeling mo, busy ka lagi. Ang feeling mo, marami kang gagawin. Nakalipas ang ilang mga panahon, nalipasan ka na ng ilang mga taon, wala kang na-accomplish sa Panginoon. Pangalawa po, kung hindi ka tamaan dito sa selfishness, baka ito, kailangan mo to. Lack of vision. Kaya wala tayong na-accomplish sa Panginoon because we lack vision. Listen, we do not lack discipline. We lack vision. Kaya ka disiplinado
dahil mayroon kang gustong marating. Pag ang isang babae ay kailangang ikasal at nais niya abutin ang certain na timbang, mga kapatid, months before the wedding, talagang pinipilit niya po na maging maayos yung kanyang pagkain. Iniiwasan yung mga dapat iwasan kasi may vision siya. Gusto ko magkasya ako doon sa aking trahe de boda. Mga kapatid, ano ang vision mo? Kasi kung may vision ka, yung discipline, susunod ito. Kaya wala kang disiplina sa pagbabasa ng Biblia, wala kang disiplina sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, o kaya pananalangin, o kaya pagbibigay, ay dahil wala kang pangarap para sa gawain. What do you envision, preacher, para sa iyong ministry? What do you envision, kapatid, para sa iyong BCCN? Alam ko, song leader ka lang. Sinasabi mo, tagapagpaawit ka lang. O special number ka lang. O tagapagturo ka lang naman ng mga bata. Pero without vision, people perish. At ilan sa ating mga pinagmiministeryuhan ang mismong nakikita sa ating mga mata, sa ating mga action, na parang wala siyang gana. Sana hindi po tayo makitaan ng ganon. Kailangan natin ng vision. Leaders need vision. The amount of sacrifice you will do is only proportionate to the reality of the vision na mayroon ka. Determination is only fueled by your shared vision. Kaya sila excited. Kaya nila gustong mag-involve. Kaya nila gustong mag-engage. Kasi ang leader nila may vision. Pag ang leader wala ng vision, asahan mo ang mga upuan ng mga tao, wala na rin pong vision. When you don't have a goal, you underestimate your God. Kaya kung mangangarap po tayo para sa BCCM natin, kung mangangarap po tayo para sa mga ministries natin, taas-taasan po natin, mga kapatid. Bakit po? Because when you don't have a goal, when you don't set the standard, when you don't set, mga kapatid, yung goal at aim natin, you're underestimating the kind of God that you have. Pakinggan niyo po ako. Pastor, pag may vision ka, pag may sineset ka, ang hirap abutin. Exactly. At kaya minsan, ayaw na nating mag-set ng goal, ayaw na nating mangako sa Panginoon, kasi napapansin natin, yung iba, set ng commitment, set ng goal, hindi naman tinutupad. Mga kapatid, sino ba ang nakikinabang? Yung nag-set ng goal at tinupad kahit gaano kahirap? O yung nag-set lang ng goal pero wala nang sino ba ang nagsasuffer? Sino ba ang nawawalan? Sino ba ang hindi nakikinabang? Bakit natin ititigil ang pagsiset ng commitment o pagsiset ng goal gayong ikaw na mismong nakatapos, ikaw na mismong nakatupad, ay pinagpala ng Panginoon. Minsan meron ho tayong mga ganong, diba? Kasi po, yung iba po parang ang pakiramdam pwede ho ba, kapatid, pinagpala ka ng Diyos dahil may pinangako ka at tinupad mo. Hayaan mong sila at ang Diyos, sa kanila sila managot. Sa Diyos sila managot. It's between them and God. You want to accomplish more this year? Gusto mong lumago this year? Growth means you will be uncomfortable. But growth also means rewards. Mapagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Kung napagtitiwalaan ka ng Diyos sa maliit, mapagtitiwalaan tayo ng Panginoon sa mga susunod na pagpapala niyang malaki. Letter C. Selfishness, iwasan natin yung pride. Sa gawain ng Panginoon, isa lang ang bida sa church. Hindi ikaw, Diyos lang. Amen? Pangalawa po, lack of vision. Taas-taasan natin yung pangarap natin. Dami-damihan po natin yung goals natin. Laliman po natin yung mga, di ba, reasons and motives natin kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Letter C, inconsistency. Ayan. Whether with your prayer life, your Bible reading, and being faithful with church attendance or regular giving, many Christians today struggle with this sin. Inconsistency. Sabihin nyo nga po kasama ko, inconsistency.
Ayan, yung iba sa inyo hindi pa sumabay, napaka-inconsistent nyo po. Okay? This is one thing that held many from pursuing a deeper relationship with God. Sana mas malago na tayo. Sana mas marami na tayo. Sana mas malalim na tayo. Pero dahil sa napaka-inconsistent natin, hindi tuloy makakilos ang Panginoon sa kalagitnaan natin. Of course, it's January, and we'd all be hyped, excited tayo, magdodraw na naman tayo ng mga plano, at magkakamap na naman tayo ng mga promises and resolutions to pray, sa Bible reading natin, sa set ng soul winning natin. But it would only end up in failure because of one thing. Isa lamang po. At yun po ay dahil hindi ako committed, yun po ay dahil hindi ako consistent. Isa sa dahilan kung bakit hindi tayo nagagamit ng maayos ng Panginoon ay dahil po sa inconsistency. Pang-apat at mabigat, sin. Kasalanan. This is the number one hindrance as to why many Christians today cannot be used by God. Sin has caused their prayer life and Bible reading and their testimony to be destroyed and therefore ineffective. Listen. Whether it is sexual immorality or addiction with pornography or something that's not pleasing with God, realize that God's grace is greater than that, and He would forgive you and set you free from any bondage of sin. Marami pang mga bagay na gusto kong sabihin sa inyo, pero time does not permit us. Pero mga hindrances na pumipigil sa atin para ibigay ang buhay natin sa Panginoon, para magpagamit sa Panginoon, at para may ma-accomplish pa sa Panginoon. Sa pagtatapos po, you want to accomplish more this 2024? Let us be like Apostle Paul. Ang sabi niya po sa Acts chapter 20, verse 24. Maganda pala to. Acts 20:24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Hindi siya natinag, hindi siya nagpapigil, kahit yung sarili niyang buhay, hindi niya po itinuring na mahalaga. Mga kapatid, para magampanan niya yung ipinapatapos ng Panginoon sa kanya. Sana po ganito rin tayo kay Apostol Pablo. Do you want to accomplish more this 2024? Magkaroon tayo ng puso na magagamit ng Diyos. Magkaroon po tayo ng desire na, Panginoon, gamitin niyo po ako. Kung hindi ka nagamit ng Panginoon ng maayos ng 2023 o noong 2022 o noong buong pandemic ay hindi ka talaga naging visible sa church at nais mong bumalik at magpagamit sa Panginoon, ito na yung pagkakataong hinihintay natin. This moment, if God spoke to your heart through this message, kapatid, why don't you take few moments to speak to God dito po sa ating altar? At una, humingi tayo ng awa, humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon at hingin natin yung biyaya ng Diyos. Mangako po tayo na, Panginoon, sa tulong ninyo at sa biyaya ninyo, nais ko pong may ma-accomplish ako sa buhay Kristiyano ko ngayong taon na ito. Kung yan ang panalangin mo, sama-sama po tayo. Dito po sa ating altar, lapit po tayo habang ako'y mananalangin at ipapasa ko kay Preacher Raul pagkatapos ko pong manalangin. O Diyos, maraming salamat po. Sige po, lapit na po kayo mga kapatid kung kayo kinakausap ng Panginoon. Meron po sa amin, O Diyos, na talaga pong yung buhay ay hindi po nagamit para sa inyo. Aminado po kami na sayang yung panahon, na limitahan kami sa mga gawain, dahil Panginoon sa aming kaabalahan o sa aming pagwawalang bahala, hindi kami naging involved, hindi po kami naging engaged, wala kaming naging bahagi sa ministeryo. Narito po kami, lumalapit po kami sa inyong altar, humihingi po kami ng tawad. Panginoon, patawarin niyo po kami. Mga kapatid, kung kayo po'y kinausap ng Panginoon at nais pong ihingi ng tawad sa Diyos, tama na yung mga panahon na nagsisisi tayo. Tama na yung mga panahon na inihahanap natin ng alibay, yung mga rason natin kung ba't hindi tayo nagamit ng Panginoon.
ngayong kinakausap ka ng Diyos, willing ka ba na ibaba ang iyong sarili at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, sabihin sa Panginoon, Panginoon, hindi po silang may pagkukulang, ako po ang may kasalanan, nais ko pong itama ang puso ko, Panginoon, sa inyo. Nais ko pong magamit ako para sa gawain ninyo. Narito po ang buhay ko. Lapit ka, kapatid, kausapin mo ang Panginoon, iiyak mo sa Panginoon, at alam kong nakikinig ang Diyos at bibigyan tayo ng ikalawang pagkakataon. Sa ilang mga sandali, hihilingan ko po si Pastor Raul para po tapusin tayo sa ating panalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.